Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, isoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 16 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 26 na mga comments. Abing Sulit, meron siyang 22 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron din siyang 22 na mga comments. And Lisa Dihilo Baluyot, meron siyang 14, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung ibig kong sabihin na meron pong posibleng makulong ng 12 years. Yes, you heard it right, pwedeng. At posible talagang makulong ng 12 years. At saka siya ho ay pagbabayarin ng 1 million pesos, and aside from that, hindi na siya pwedeng makakahawak pa na anuman na posisyon sa ating gobyerno. O, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. But for that, mga DDS, did you miss me? Mga kababayan ko, did you miss me? Di ba si Ivan, medyo pawala-wala kasi nga not feeling well palagi si Ivan. At saka nagkaroon po ng fever si Ivan. Napansin nyo ba yung boses natin? Di ba umiba talaga kasi nga super init dito sa amin mga kababayan. At saka palagi akong nagkakasipon. At saka minsan nga nagkaroon ng fever si Ivan. Kaya wala-wala tayo. But this time, kailangan na po na mag-vlog si Ivan. Kailangan na po na magsalita si Ivan. Kasi ang dami na pong nag-reach out sa atin. Siguro mga 12, 13, 14. I'm not sure. Basta ang dami talaga Ito po yung patungkol kay Christian Esguerra. Diba? Diba talagang nag-viral ngayon itong si Christian Esguerra? Ang dami na pong nag-reach out kasi Ivan. At meron pong nag-message sa atin. Sabi niya, Sir Ivan, bakit tahimik ka tungkol dito kay Christian Esguerra? At saka meron ding DDS na gonggong na nag-message kay Sir Evan, if I'm not mistaken. Ito po ang exact word na sinabi niya. O, tingnan nyo, kayong mga bangag, kakamputa, loyalista nga. Diba yun ang sabi ng mga DDS, tawag ng mga DDS sa atin na kapag ikaw ay loyalista or sumuporta kay President BBM, loyalista nga daw. At kapag kakamping naman, kakamputa. Diba yan ang tawag ng mga DDS sa mga sumuporta ngayon kay President BBM at saka sa ating gobyerno. So nag-away-away na daw at saka nagkahiwalay na daw mga kababayan. Nagkahiwalay ba? Yan ang breaking news ng mga DDS. Tingnan nyo ho. Tingnan nyo yung vlog ni yung taga Davao, nag-vlog din itong si Badong, nag-vlog din ang Banateros, nag-vlog yung isa, I forgot the name, yung taga Davao na vlogger, nagkahiwalay daw ang kakamping at saka Dilawan at saka yung mga Marcos loyalist. Yan ho ang breaking news ngayon ng mga DDS. Siyempre happy sila. Happy sila kasi nga dito sa nangyari na hindi pagkakaintindihan dito kay Christian Esguerra at saka sa mga pro-admin supporter at kahit yung mga kakampings, mga Dilawan na sumuporta ngayon kay President BBM nasaktan din. Binanata nila itong si Christian Esguerra. So yan ho ang pinanghahawakan ngayon ng mga DDS na nag-away-away na daw at nakahiwalay na daw ngayon yung kakampings at saka yung Marcos loyalist. That is fake news mga DDS. In your dreams. Meron lang konting hindi pagkakaintindihan. Siyempre, nasaktan ho
ang mga Marcos loyalist, yung mga Marcos supporter sa sinabi ni Christian Esguerra. Also mga kababayan ko, hindi po ako nanahimik. Unang-una, napansin nyo ba kung bakit yan nalaman ng mga pro-admin supporter or ng mga pro-admin vlogger ang vlog ni Christian Esguerra? Diba? Hindi nyo ba napansin yan? Sino ang nag-forward doon ng video ni Christian Esguerra doon sa ating mga kakilala ng mga pro-admin vlogger? What do you think? Alam nyo si Sir Ivan, lagi po akong nakasunod sa vlog ni Christian Esguerra. Alam niyan, di ba? Kasi nga naghanap ako ng naghihintay ako sa mga guest or gawing guest ni Christian Esguerra. Like for example, kapag mayroong mga pasabog na mga balita, mayroong mga malalaking issue, tas meron kasing i-interviewin itong si Christian Esguerra na connected din sa issue na yon, di ba? Like for example, si Attorney Melvin Matibag. How many times nang in-interview ni Christian Esguerra si Melvin Matibag? Siguro mga 4, 5 times, 6 times na yata, di ba? Maraming beses na. Si former Senator Antonio Trillanes, makailang beses nang in-interview ni Christian Esguerra yung mga abogado, yung mga kalyado niya na connected din sa mga malalaking issue. Kaya lagi kong binabantayan yan. Kaya lagi kong nagpa-follow, sinusundan yung mga vlog ni Christian Esguerra kasi nga siyempre naghanap din tayo na pwede nating magamit na vlog niya. Diba? So doon ko nalaman, that is 3 days ago yata yun, if not mistaken. 3 days ago, hindi pa ho nag-vlog si Tapuan, si Takero, si Chris Olo, sila si Yayam, diba? Hindi pa nag-vlog. Sila si Yussi Claire Castro, si Attorney Rene Bueno, sila si Fiscal, di ba? At saka so on and so forth. Hindi pa sila nag-vlog, nakita ko na ang vlog ni Christian Esguerra. Kaya, malamang sa malamang si Ivan ho, yung pinakaunang nag-forward ng vlog doon sa ating mga kakilala na mga pro-admin vlogger. Kaya nalaman nila. Hindi ho na nahimik si Ivan. Nasaktan din po ako. Timing lang talaga na not feeling well itong si Ivan. Okay? But today, magsalita na tayo. Kasi nga hindi talaga maganda yung sinabi ni Christian Esguerra. Isipin nyo, tinawag na tanga si President BBM. Di ba gunggong talaga eh. Sabi niya, kung hindi man tanga, kasabwat. Isipin nyo, kasabwat si President BBM. Ang sarap pitikin sa tenga talaga eh. Kaya gumanon ang tenga ko doon. Nasaktan ho si Ivan. Tingnan nyo yung reaction ngayon sa mga pro-admin supporter. Not just pro-admin supporter, pati din ho yung mga pinklawan na sumuporta ngayon kay President BBM. Diba napansin nyo ba yung viewership ngayon ni Christian Esguerra? Talagang bumaba. Bumaba ho yung views ni Christian Esguerra. Kasi hindi lang naman mga loyalista ang nasaktan doon, pati din ho yung mga follower niya na mga pinklawan na sumuporta kay President BBM tas nakaintindi sa sitwasyon ni President BBM. Maraming nasaktan. Tingnan nyo ang views ni Christian Esguerra, talagang bumaba. Diba? Always ho yan, 150 plus, 200,000 plus, meron pa nga palagi na 300,000 plus, lalo na kapag kilalang kilala ang kanyang in-interview. Pero tingnan nyo ho, pababa na ng pababa, pati din ang kanyang subscriber. Maraming nalagas na subscriber. Diba? Kasi nga nasaktan ang mga loyalista. Sana maayos kaagad yan. Bakit? Kasi nga pabor na pabor yan sa mga DDS. Tingnan nyo ang mga vlogger ni Sara Duterte, nagbonyi ngayon, 'di ba? Kasi nga marami din naman ho na mga follower itong si Christian Esguerra na mga supporter ngayon kay President BBM. Mga kakampings, mga loyalista, magaling rin ho ito si Christian, 'di ba? At saka sikat din si Christian. Kaya lang sa puntong ito naggaling-galingan kasi, medyo sumubra kasi ang kanyang pag-iisip. Binanatan niya si President BBM. Tingnan niyo lang ho, magbanggit kayo ng isa na kalyado niya na sumuporta sa kanya na vlogger, political analyst, yung mga kilala ho na mga tao na kalyado, nakalining sa mga dilawan o mga kakampings. Meron bang sumuporta kay Christian tungkol sa usapin na yan? Diba unang-una kaibigan niya si Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, partner niya yan. Diba partner niya yan sa kanyang programa. Pero kung napanood ninyo, yung in-interview niya lately lang, yung latest lang ni Ronald Llamas, diba sarcastic ang mga sagot doon ni Ronald? At saka tinanong pa nga niya
Itong si Christian Esguerra na nasaan ka bang mundo ngayon, Christian? O tingnan nyo, hindi sumang-ayon si Ronald Llama sa sinabi ni Christian Esguerra. Tingnan nyo sila si Jose Claire Castro, Rene Bueno, mga dilawan yan, mga kakampings, di ba? Hindi sila sumuporta doon. Pati nga si Insurrecto, medyo hindi talaga siya sumang-ayon doon sa sinabi ni Christian Esguerra. Kasi nga sumobra ang kanyang sinabi. Inakusahan niya kasi si President BBM. Inakusahan niya na baka kasabwat daw. Tinawag pa niya na tanga. Sino ang hindi masasaktan doon? Kaya until now, Jose Claire Castro, inaraw-araw itong si Christian Esguerra. Inaraw-araw, di ba, ni Takero, na binanatan lagi ni Chris Ulo, nila ni Yayam, at saka marami pang iba, mga pro-admin vlogger, kasi nga hindi talaga maganda ang sinabi ni Christian Esguerra. Okay? So mga kababayan ko, para maintindihan pa natin kung ano ang ginawa ni Christian, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Insurrecto. For more details, let's watch this. Ano bang ginawa ni Christian Esguerra? Galit sa kanya ang mga pro-BBM na mga loyalista. Medyo ito ngayon talagang ito yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Yung mga kilala kong vloggers ay talagang iisa ang tema nila, ang tungkol kay Christian Esguerra. May sagot na rin si Christian Esguerra. Pero ang tanong nga ng marami, kahit halimbawa yung mga subscribers ko, attorney, ano bang issue diyan? Ano bang ginawa ni Christian Esguerra at galit sa kanya? Ang mga pro-BBM na loyalista. Yan. Sige po, pag-usapan natin, Ano bang ginawa ni Christian Esguerra? Ito mga kabunyog ang nangyari. Pinanood ko pinanood ko. Kung nangyari ganito, may isang vlog ayaw naman ni Christian Esguerra ang tawagin ang sarili niya na political vlogger. Ang niya dyan, podcast. Yan yung term niya kasi sabi niya journalist siya. Broadcast journalist kasi siya. So, sabi ni Christian Esguerra sa isang podcast niya, sa isang episode ng podcast niya, may nasabi kasi si Christian Esguerra na hindi nagustuhan ng mga pro-Marcos loyalists. Tungkol ito sa budget, yung mga budget, yung insertions, alam naman natin na mainit talagang issue yan. At syempre, talaga yan? Ang administrasyong Marcos, isa yan sa usapin na kinakaharap talaga. Bagamat si PBBM ang nagpaputok niyan dun sa kanyang zona, yung sinabi niyang mahiya naman kayo. Pero syempre, halimbawa, yung 2025 budget, napaka-controversial na budget yon. O di syempre, ang tanong, ano bang pananagutan ni PBBM doon? Tapos ngayon na naman, mayroon na namang nababanggit na yung leadership fund. Nagiging issue na naman yan. Lahat yan, usapin na yan, lahat yan pondo ng bayan, lahat budget yan. Kaya lang, ang comment kasi ni Christian Esguerra na medyo nasaktan ang mga pro-BBM na mga loyalista, kung hindi man daw kung ito daw itong usapin sa budget, posibleng hindi ito alam ni PBBM dahil una, posibleng siya'y dahil tanga, o kaya kasabwat siya, or both. Ganun yung pagkakasabi ni Christian Esguerra, mga kabunyog. Yun yung controversial na, yun lang, yung maiksi lang na yun na sinabi niya. Na kung ito man, mga tungkol sa usapin sa budget, ay hindi ito alam ni PBBM. Ito'y dahil una, pwedeng siya'y tanga, one, or kasabwat siya, or both. Kaya actually, bali tatlo. Tanga, dahil hindi niya alam, naisahan siya, or alam niya pero ayaw niyang kasi kasabwat siya, or both. Ibig sabihin, tanga siya and kasabwat. Dalawa lang, either tanga ka o kasabwat ka, or both. Kasi hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo.
Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Doon nasaktan ang mga pro-BBM. Doon nasaktan ang mga pro-BBM loyalist. Kasi syempre, lang namang marinig mo ba naman na sabihin na si PBBM ay tanga? Ano yun? Medyo mabigat yun. Mabigat, magpapanting talaga ang tainga mo, marinig mo yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya medyo nag-react talaga. Grabe ang reactions ng mga pro-BBM loyalist. Yan po, yan lang naman yung naging mainit na statement ni actually, bahagi lang yan nung mahaba niyang vlog o podcast. Hindi, lang yun. Yung niya lang na yun, yung sinabi niya lang na yun ang naging controversial. Siyempre, alin man dun sa tatlo. Alin man dun sa tatlo. Kung hindi daw alam ni PBBM yung nangyari sa budget, naisahan siya, it's either tanga si PBBM or kasabwat siya or both. Kaya lang dun sa tatlo na yun, lahat hindi maganda yun eh. Alin man dun sa tatlo, hindi maganda yun. Di ba? Kaya it's either tanga si PBBM na naisahan siya or kasabwat siya or both. Kaya yun eh, dun medyo nagre-react. So halos lahat ng mga vloggers ngayon na pro Marcos ay si Christian Sguerra ang topic. So yan mga kabunyog. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, yun lang naman ang naging issue diyan. Kaya lang syempre kasi kaya nga tinawag na loyalista. Syempre loyalista yan eh. Ito din kasing si Christian Sguerra, hindi naman to, syempre hindi to DDS, anti-DDS yan. Kaya lang syempre sa pagkakataon na yan, hindi nagustuhan ng mga loyalista ng Marcos yung ganung niya. Yung choice of words niya kasi, yung na si PBBM kung nais na hindi niya alam or na nalusutan siya tungkol sa budget, it's either tanga siya. O imaginin mo naman yun kung ganon. Tanga pala si PBBM or kasabwat siya. O ganon din, masama din yun. Or both. Kaya, wala man lang pang-apat yung hindi involved si PBBM. kaya doon medyo uminit yung mga pro-BBM vloggers at saka mga pro-BBM supporters. Kaya may kampanya sila ngayon. May kampanya sila na i-unsubscribe. Sa totoo lang, marami kaagad ang nabawas sa subscribers ni Christian Sguerra. Marami kaagad nabawas. Nagsimula yan 117, nakita ko 109,000, 717,000, kanina 709,000 na. Nabawas na Kaya ito mga kabunyog, medyo talaga dinamdam, nasaktan yung mga pro Marcos na mga vloggers. Hindi lang mga vloggers. Si Yusek Claire Castro nag-react na rin eh. Saka si Atty. Bueno, kilala ko yan na napaka-fair ng komentaryo niyan. So nag-react na rin si Atty. Bueno. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Christian, hindi naman kami magkakilala niyan. Siyempre kilala ko siya na may podcast. Kilala ko siya pero hindi pa kami niya nagmi-meet. Hindi pa kami niya nag-uusap. Wala, hindi naman ako yan. Pero yung mga vloggers na pro-BBM na nasaktan niya, talagang nag-vlog sila, si Takero, nakita ko si Chris Ulo. Sila Yayam Dison, mga kilala ko yun. Na-meet ko na yan si Takiro, na-meet ko na yung mga pro-BBM vloggers. Kasi nagsama na kami niyan doon sa, 'di ba, sa Impeach Sara, yung rally.
Kaya lang, ano talaga sila nasaktan sila dito kay Christian Siguera. Okay, so before tayo magpapatuloy sa ating mga talakayan, atin mo na hong i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Okay, so ang nanalo ngayong araw ay galing po sa comment ni May Agnes Stoche. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 28 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan dahil hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Pray for PBBM and our country Philippines. O di ba ang ganda ng kanyang comment? So congratulations kay Ma'am May Agnes Stutzing, siyang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. At siya po ay makakatanggap ng 250 pesos, ipapadala na natin sa kanyang GCash. Okay? So ang next na merong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Filma Cabato. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 20 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, kagagawan naman talaga Nina Marcoleta at Defensor ang nangyari kay Orly Gutesa. So mamaya pag-usapan natin itong si Orly Gutesa. Sa mga kababayan ko, before tayo dadako doon sa topic tungkol kay Orly Gutesa at saka kung sino yung ibig sabihin na posibleng makulong ng 12 years, babayarin ng 1 million pesos at hindi na siya makakahawak ng anumang posisyon sa ating gobyerno. Mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo tungkol kay President BBM. Kasi itong mga DDS, asa kanina lang meron akong nakausap na DDS, tinanong ko siya tungkol kay President BBM. Hindi na doon nagpapakita si President BBM. Hindi na doon nagpapakita. Ilang buwan nang hindi nagpapakita at hindi daw nagtatrabaho. Hindi ba nagtatrabaho? Gunggong talaga itong mga DDS Bulag na bulag talaga. So dito ipapakita natin kung ano ang trinabaho ni President BBM at kung gaano siya ka-busy. For more details, let's watch this. Una po riyan, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 13 karagdagang pumping station ang nakatakdang itayo at i-upgrade at inaasahang magiging operational sa pagtatapos ng taong ito o sa unang bahagi po ng 2027. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kinakailangan ang karagdagang pumping stations dahil sa mga nararanasang pagtaas ng volume ng ulan. Dulot na rin po yan ng climate change. Ayon sa Pangulo, nasa paligid ng Maynila ang mga karagdagang pumping stations na ito. Iginit din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng patuloy na paglilinis sa mga pumping station at waterways dahil maaring bumabang efficiency ng mga ito kapag nababarahan ng basura. Sinabi naman ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes sa 13 na pumping stations sa binanggit ng Pangulo, 4 ang bagong pumping stations habang iba ay mga kasalukuyang pasilidad na i-upgrade. Samantala, in-inspection din ng Pangulong Marcos Jr. ang pinakamalaking pumping station na Tripa de Galina Pumping Station. Ang MMDA-operated Tripa de Galina Pumping Station pong ito ay may pumping capacity na 56 cubic meters per second. Ayon sa datos, ang mga napakaraming basura ay nagiging dahilan ng pagbaha sa mga low-lying areas kabilang na yung Parañaque City. Una nang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na sustain ang regular waterway maintenance and cleaning kabilang ng pag-implementa sa Oplan kontrabaha at bayanihan sa estero, pagpapalit sa lumang drainage systems at pag-upgrade sa seawalls at iba pang floodwater management structures. Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga naharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito. Sa dami ng nakukuhang kalat, nabiro pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit balikat lamang. Lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura kahit pa maayos at gumagana ang mga ito. Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya't naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic, at saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. The organic waste goes to waste as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other
It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Dyan tayo nakakaproblema. Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan. Upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha, nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila. We are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 Yes, sir. 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang Waste to Energy Project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig. The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat. So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit nating mailabas sa Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, papunta na rito yung tubig. Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA. Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Di ba? Yan bang ibig nilang sabihin na hindi nagtatrabaho, hindi busy ang ating presidente? Alam niyo mga DDS, we have a working and a very hard-working president. And we have a worthless vice president. Agree ba tayo? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, nandyan po kasama natin. Sila si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to May Agnes Stocci. Ishoutout natin si M.E. Felix Jr. Tabasa. Hi to Fee Brunulan from Kuwait. Kasama din natin si Ana Corduba, Jean Rabara from UK. Hi to Helen Cabayao, Angela Harris. I-shoutout natin si Samway Blag from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Stephanie Maburang from Abu Dhabi, UAE. Kasama din natin si Jolly Ampoloki, Agnes Raquel, Bulaklak Kabiling, Haitsu Monez Borromeo, Tara Mi, Gerebeto de la Cruz. Nandyan din si Merna Diduki, Jum Dumlao, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dito tayo mag-uumpisa. Bago tayo dadako doon kung sino yung posibleng makulong ng 12 years, babayarin ng 1 million pesos at posibleng hindi na siya makakahawak ng anumang posisyon sa ating gobyerno. Dito tayo mag-umpisa kay Orly Gutesa kasi connected yan. Okay? So ipapakita ko muna sa inyo ang balita na ito. For more details, let's watch this. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate Building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang 1 minuto, bumaba si Gutesa sa 5th floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta.
Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 AM. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 AM nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng male-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH project kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Matapos ang halos 1 taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, 1 araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, 1 tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Hindi na raw muling ipatatawag ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay sa flood control scandal. Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay ay pinupuna siya ni Senador Marcoleta. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys.
Inahalintulad pa ni Lacson ang katagang lagaring Hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para naman kay Senator Erwin Tulfo na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una nang inihayag sa komite noong nakaraang taon. Ipapasa na lang po namin yan sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin nila, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang pumilit at naglinlang sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Maaring bahagi umano ng destabilization ang ginawang pagbaliktad ni Orly Gutesa sa pagdidiin sa pinsan ng Pangulo. Para ito kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mukhang nagkakaroon ng pattern ng false witnesses na nakababahala para sa justice system ng bansa, ayon sa Malacanang. Baka raw kasi destabilisasyon ang rason sa likod ng pagbawi ng ex-Marine at dating security aide ni former Ako Bicol Party Representative Zaldico na si Orly Gutesa sa kanyang affidavit na nagdidiin kay presidential cousin and former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makasisira sa tiwala ng publiko at sa justice system ng bansa ang pagpapalutang ng maling impormasyon at fake news. Iyan umano ang implikasyon ng paggawa ng kwento gamit ang false witnesses at pagtatanim ng ebidensya. Hindi umano ito dapat manaig lalo na sa administrasyong ito dahil ang gusto ng Pangulo ay sundan kung saan pupunta ang ebidensya at sundin ang proseso ng batas. Si Gutesa ang ikalamang witness sa sumunod sa 4 na malataboys na una nang nag-recant din ang kanilang affidavit laban kay Romualdez. Kung paano susolusyonan ng gobyerno ang false witnesses, inirekomenda ng Malacanang na imbestigahan kung sinong mastermind ang dapat sampahan ng kaso pero nasa investigating bodies na raw ito dahil hindi naman nila mandato ang mag-imbestiga. Mensahe ng Malacanang sa mga nagpapalabas ng false accounts. Ang bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taon na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Aminado naman ang Malacanang na dapat talaga ipagbigay alam ang lahat ng nalalaman ng witnesses para hindi na makaligtas ang mga salarin at nang makasuhan na ang mga ito. Pero dapat totoo ang kwento at hindi gawa-gawa. Oh, di ba? Yari itong si Marcoleta at saka si Mike Defensor, pati din itong si Baligod. Tapos napansin ko sa ipinakalat na picture ni Baligod, hindi niya yata napansin na merong watermark ng isang AI app. Ibig sabihin, dumaan yon sa isang AI app yung kanyang ipinakalat na picture, itong ni Baligod. Hindi niya yata napansin yun. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, dito tayo sa post ni Fiscal AJ. Itong si Fiscal AJ, siya po ay isang abogado. So sabi niya, legal explainer. Ano ang parusa sa public officer tulad ng isang senador na nag-o-offer ng false testimony o false witness bilang evidence? So ito ang kanyang sinabi, imprisonment of up to 12 years,
Fine up to 1 million pesos. Perpetual absolute disqualification to hold public office. Source: Article 184 in relation to Article 183 of the Revised Penal Code as amended by RA number 11594. O, di ba? Yari itong si Marcoleta at saka itong si Mike Defensor. Posible silang makulong ng 12 years. Asan pa ho doon sa kanilang kaso na plunder? Di ba? Meron din kaso itong si Mike Defensor ng human trafficking at meron pang isa. Dito din sa kaso niya na sila ay nag-offer ng false testimony or false witness. Yari itong si Marcoleta, yari itong si Mike Defensor at posibleng itong si Marcoleta hindi na siya makakahawak ng anumang posisyon sa ating gobyerno. Good luck na lang kay Marcoleta at saka dito kay Mike Defensor. Iyakan na naman ang mga DDS, di ba? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Kakampings. For more details, let's watch this. Una po sa lahat mga kababayan, sana po'y wala tayong ma-offend na mga guro or mga dating guro dito po sa content natin. Ang layunin lamang po natin ay bigyan ng kaliwanagan yung ginagawang pagbatikos po ng mga DDS kay Atty. Claire doon sa naging statement niya. Gusto po nating bigyan ng explanation or paliwanag kung bakit mali po yung pagkakaunawa or pagkakaintindi ng mga DDS at pati tuloy yung ibang tao ay napapaniwala nila at nahahawa ng kanilang maling pagkakaintindi sa sinabi po ni Atty. Claire Castro. So, pakinggan po natin itong paliwanag ni Team Tarpy. Bibigyan pa po natin ng mas magandang paliwanag kung bakit mali po na tayo nagagalit kay Atty. Claire dahil specific naman po yung sinabi niya na yung ibang guro, no? So, panoorin po natin itong paliwanag ni Team Tarpy patungkol po sa naging statement ni Atty. Claire Castro. Hindi pala lahat ng mga teacher natin is very professional. Maraming mga teacher natin dito mga unprofessional. At hindi pala pag sinabi na teacher matalino. Tingnan nyo yung iba, simpleng comprehension lang hindi pa nila naintindihan. Nagalit sa mga teacher dyan, nagalit kay Yusek Claire Castro. Marami akong mga teacher nakikita na grabe ang galit nila kay Yusek dahil sa sinabi ni Yusek sa pag-pull out sa mga teacher. Hindi naman sinabi ni Yusek na lahat ng mga teacher. Ano bang pagkaintindi nyo sa sinabi ni Yusek? Ibang teacher, some of teachers, yun di puta, hindi nyo mag-gets. Mahina naman masyado yung mga comprehension nyo. Mga teacher kayo, hindi nyo maintindihan yan. Bakit nyo nagagalit kayo si Claire Castro? Sinabi ba niya pangalan mo? Sinabi ba niya na lahat ng teacher? Ano ba pagkaintindi nyo sa ibang teacher? Kasi ganito, ma'am, sir, sa mga hindi nakakaalam, no? Marami na ang mga teacher na sangkot sa mga kagagahan at kagaguhan sa social media, sa kabangagan, sa mga kahangagan nila, naging pakalat nila sa social media. Kagaya niyan, si pobreng maestro sa Samar, na kung saan nagturo sa estudyante na bangag ang presidente. Pangalawa, yung maestra doon nga hangag sa Mindanao, na kung saan sabi niya sana madaganan daw ng building si BBM, na si BBM nandun nagtrabaho, nag-i-inspect, at tinutulungan yung mga tao na nalindol. Imagine that, mga teacher yan. Kaya dapat nang i-call out kasi hindi na din tama yung ginagawa. Kaya sinabi ni Yusek Claire Castro, ang ibang guro or some of teachers natin, hindi sinabi na lahat ng teacher. So ano ang kinakasama ng loob nyo? Diba? Comprehension, ma'am sir, oy. Di puta, mga teacher kayo, mahina comprehension nyo. Ay, nagkalainano ka mo. Nagalit sila kay kinull out. Kaya ano gusto nyo, pabayaan yung mga teacher na mga kalahi nyo, mga teacher dyan, oh? Na maging puro kokok na lang sila. Di ba? Kailangan silang i-pull out kaya malaki po ang ambag nyo bilang mga teacher sa lipunan sa bawat kabataan. So anong kinakagalit nyo kung kinukull out yung mga kurukukok? Magagalit ka lang kung guilty ka, kung isa ka doon sa nabanggit nga some of teachers or ibang guro na nagtuturo ng masamang ugali sa mga estudyante. So bakit ka nagre-react kung hindi ka naman guilty? Doon yung dinidibdib lahat, di puta, lahat na lang alam nyo, hindi yan dahil mahina comprehension mo siguro, no? Hindi dahil mahina comprehension mo, kundi hinaluan mo na rin ng politika kay may pagkakurukukok ka. Tapos simple lang ang comprehension, hindi mo mag-gets, magagalit ka lang bigla, ano na? So ibig sabihin, manggo ka nga klase, ka maestro, kag maestra, nga simple lang, hindi mo mag-gets. Simpleng comprehension lang, ginpalala nyo pa, ano man? Ano utak meron kayo man? So DepEd, siguro kailangan yung taasan yung standard yung sa mga teacher natin. Kasi kunting comprehension lang, no? Kakarampot na comprehension, hindi pa mag-gets ng mga teacher natin. O, kita mo na dyan sila sa social media. Galit ang ibang teacher kay Yusek Claire Castro.
comprehension is dake lang na, nagkalainano ni mga teacher taman. Ay, Diyos mio. Walang-wala yung mga teacher natin ngayon kaysa mga noon yung mga teacher. Di ba? Wala namang masama sa sinabi ni Yusek. Ang mali yung pag-intindi nyo at hinahaluan nyo na din ng politika. So marami naman talaga mga teacher natin na sangkot naman sa pagbubuli. Alam ko maraming mga parents dito na maintindihan ang sinasabi ko. Kasi kahit saan tayo dalhin, may mga maestra naman maestro talaga na hindi maganda yung ugali. Na hindi dapat yung mga ugali nila hindi dapat tinutularan ng mga estudyante. Alam ko maraming makaintindi niyan, 'di ba? Marami ang nakarelate diyan. So bakit magre-react kayo? So maliwanag po mga kababayan, ang sinabi po ni Attorney Claire Castro ay yung ibang guro. Hindi naman po niya sinabing lahat ng guro, no? So kung tayo po ay guro or dating guro, dapat po hindi tayo ma-offend dyan, lalo na kung hindi naman tayo yung tinutukoy ni Attorney Claire Castro. Hindi po tinutukoy ni Attorney Claire Castro ang lahat ng mga guro, mga kababayan. Hindi po niya sinasabing in general. Kaya nga po ginamit niya yung salitang yung ibang guro, no? At meron naman pong basihan si Attorney Claire Castro dyan. Kung maalala niyo po ito, yung pobreng guro, yung kanyang username, if I'm not mistaken, ay nagbigay po ng public apology dahil nga po isinama niya sa kanyang content ang kanyang mga estudyante para insultuhin si PBBM. Kung matatandaan niyo po, ginawan ko po yan ng content, no? Ipinakita ko po sa inyo yung kanyang public apology. Dahil aminado siya bilang guro, nagkamali siya. Isinama niya sa kanyang content na kalokohan ng tema para insultuhin ng Pangulo ng Pilipinas. Ginamit yung bata yung estudyante niya. So, ito po ang basihan ni Attorney Claire Castro na totoo naman po yung sinasabi niya na may ibang grupo talaga na minsan ay nagiging bad influence sa ating mga estudyante at mga kabataan. Pero, hindi po niya sinasabing lahat po ng guro ay ganoon. Kung magsasaliksik nga po kayo, magsusearch kayo, may mga balita patungkol sa mga guro na nahulihan ng droga, nasangkot sa away, nakikipag-inuman sa kanyang mga estudyante, mga gurong nakulong dahil ng abuso ng estudyante. So, hindi po perpekto ang ating mga guro. Pero, karamihan pa rin po sa kanila, ako'y naniniwala na majority ng mga guro ay matitino at hindi po pasaway, mga kababayan. Pero ang tinutukoy lamang po dito ni Attorney Claire Castro ay iilan lamang po, hindi po lahat, yung ibang guro, no? Siguro kung sa 100%, mga point something percent lang yan, wala pang 1%. Naniniwala ako na mas marami at majority ng mga guro ay magagaling, matatalino at mabubuting role model para sa ating mga kabataan at estudyante. Pero kailangan po talaga natin tignan yung realidad na may mga gurong hindi po perpekto na nagkakamali din at nagiging bad influence sa ating mga kabataan or sa kanilang mga estudyante. Ngayon, nakita po kasi natin na minalign, no, iniba ng mga DDS ang konteksto ng sinabi ni Attorney Claire Castro. Malinaw po ang sinabi ni Attorney Claire Castro, yung ibang guro. Hindi po lahat ng guro. Pero yung mga DDS gumawa ng content at pinakalat po nila, pinagmukhang ang tinutukoy ni Attorney Claire Castro ay lahat ng guro. Mali po yun, huwag po tayong maniwala. Isa po sa mga DDS na nag-react dyan po sa naging statement ni Attorney Claire ay ito pong si Daryl Yap. Sabi po ni Daryl Yap, nagmura pa siya. Ito po, ipapakita ko sa inyo. So kung matatandaan po, ang sabi ni Attorney Claire, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. So, like I said kanina, may basihan po dyan si Attorney Claire at hindi po niya nila lahat. Iba lang, ibang guro. Nag-react si Daryl Yap, sabi niya, ang tatay at nanay ko ay parehas retired public school teacher, kaya naman, ayun o, nagmura siya. PI mo, Claire Castro. PI mo, Claire Castro, sabi ni Daryl Yap. So, kumakalat po itong mga quote card na ito. Pero basahin po natin ang isang reaksyon ng isang kilalang netizen din dito dun sa naging statement ni Daryl Yap. Sabi naman ito ni Jermaine Marasigan, retired teacher pala magulang mo, tinuruan ka ba nilang magmura? Kung oo, tama pala si Claire Castro. Tapos sabi niya, begging DDS ka na nga, wala ka pang modo. Sabi niya kay Daryl Yap. Ayan po, kumakalat din tong quote card na ito ni Jermaine Marasigan bilang tugon o reaksyon sa sinabi ni Daryl Yap. Again mga kababayan, hindi po tinutukoy na Attorney Claire Castro lahat ng mga guro, yung ibang guro lang. So nagtataka po tayo bakit nag-react si Daryl Yap, no?
Kung maayos naman ng mga guro o magulang yung mga magulang ni Daryl Yap, bakit siya nag-react? Kung maayos ng mga guro ang kanyang mga magulang. Kasi obviously, hindi tinutukoy ni Atty. Claire Castro ang mga magulang niya. So, nagmura siya, no? Parang, in my opinion, parang pinahiya niya ang kanyang mga magulang dyan. Idinawit pa niya. Isinali pa niya sa ganitong katoxic na usapan yung kanyang mga magulang. Naniniwala naman ako na maayos ang mga magulang ni Daryl Yap kasi considering na nakapagpalaki sila ng isang Daryl Yap na isang kilalang direktor, I'm sure mahusay na mga magulang sila at mahusay na mga guro, no? Matino, mahusay na mga guro. Pero, para tuloy sa ginawang ito ni Daryl Yap, naging negatibo ang imahe ng kanyang mga magulang kasi idinawit pa niya. Tapos nagmura siya. Matino ang mga magulang mo, maayos ang mga guro, pero yung lumalabas sa bibig mo ng pagmumura mo, parang pinapahiya mo ang mga magulang mo sa ganyang ginawa mo. Dahil parang sinasabi mo na, kagaya ng sinabi ni Jermaine, tinuruan ba siyang magmura, no? Ipinakita ko po sa inyo yung code card. So, very wrong, maling-mali, wala sa tama dito si Daryl Yap. Goods yun na meron kang magagaling na magulang, matitinong magulang, na magagaling at matitinong guru din. Pero, parang pinahiya mo sila nung ikaw ay nagmumura dito sa naging statement mo against Atty. Claire Castro, no? And hindi lang naman yan yung mga disrespectful at saka bastos ng statement ni Daryl Yap, no? Ngayon po natin nalaman na meron siyang mga magulang na guro, pero nagulat tayo dahil hindi po natin ina-expect yun na ang isang Daryl Yap ay may mga magulang na guro. Dahil yung nga pong mga pinopost niya sa social media, mga sinasabi niya, ay talagang for me minsan unacceptable and disrespectful, mga kababayan. So, ako, nagulat ako na may mga magulang pala siyang guro. Bakit siya ganyang magsalita? Bakit siya ganyang umasta? No? Minsan, wala siyang pakialam din kung napaka-bastos na ng sinasabi niya. So, para po sa akin, imbes na nabigyan mo ng honor yung mga magulang mo dahil mga guru sila, nung nagmura ka, hindi honor ang naibigay mo dyan kahihiyan, parang pinahiya mo sila. Pero hindi po natin sinasabi na yung mga magulang niya ang nagturo sa kanya na magmura. Baka dahil yan sa pagiging idol niya ang mga Duterte na alam naman po natin ay mga palamura, no? So talagang minsan hindi mga magulang o hindi mga guro ang dapat nating sisihin, ano? Minsan ginawa na nilang lahat para mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Tinuro na lahat ng mga guro ang magandang asal sa kanilang mga estudyante para lumaking maayos. Pero may mga lumalaki pa rin pong bastos at talagang nagkakaroon pa rin po ng kakayahan ng mga tao paglaki nila na maging bastos at palamura at parang walang modo at walang pinag-aralan at parang hindi pinalaki ng maayos, no? Parang hindi tinuruan ng maayos. Kaya hindi po natin masisisi ang mga magulang at mga guro na ginagawa naman po ang tama. Pero ibang usapan po yung sinabi ni Atty. Claire dahil may mga guro po talaga na nagiging bad influence pa at nagtuturo pa ng hindi maganda sa kanilang mga estudyante, sa mga bata. May mga guro po talagang ganyan. At pinakita ko nga po sa inyo yung patunay, yung si gurong pobre or pobreng guro na nag-public apology dahil sa ginawa niyang content kasama ang mga bata sa kalokohang content na binabastos po ang Pangulo. No? So, hindi po lahat ng guro ay bad influence. Karamihan sa kanila ay magagaling, matitino at matatalino at good role model sa ating mga kabataan. Pero hindi rin po natin mai-deny na may ibang guro na nagiging bad influence sa ating mga kabataan. So, kung ako po ang tatanungin nyo, wala namang pong mali sa sinabi ni Atty. Claire. Ginawa lang pong mali. Iniba, binaluktot ng mga DDS para po siraan si Atty. Claire. At pinakalat nila. Kaya maraming guro naman at maraming tao ang siguro na-open dahil mali po yung ipinakalat ng mga DDS. Yung po kasi nakita nila Pero kung nakita lang po nila yung exact statement na sinabi ng Atty. Claire, malinaw yung ibang guro. Hindi po lahat ng guro. No? So yun lamang po mga kababayan. Sana po ay naliwanagan kayo at sana po wala tayong na-offend
ng mga guro at mga magulang sa ating paliwanag. Nagpapaliwanag lang po tayo. Okay, so kasama din natin, andyan sila si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Joy Manipes, Phil Macabato, Evelyn Garcia. I-shoutout natin si Shirley Riesman, Tony De Los Reyes, Marian Ramos, and Bin Ramos from Toronto, Canada. Nandyan din si Jenny Howard from Texas, USA, Leonardo Steliero, Rosemary Kerr, nandyan si Carmen Villaflor, Rose Fernandez, Lisa De Helo Baluyot. Kasama din natin si Ruben San Lorenzo, Elmira Yulbrecht, Lita Arboleda, Nida Grossman. Hi to Edna Luna Unyate, Presi Villarusa, and hi to Marlene Ortiguero. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Maliliit pa po, ganyan pa lang tayo kaliit. Binabaha na tayo, ganyan na tayo kalaki ngayon. Binabaha pa rin tayo. So, wala nang naniniwala. Maliban sa hindi nila alam yung proseso. Medyo mahaba din kasi yung proseso. The question is, sinimula na bang seryoso? At tatapusin ba ng seryoso? Okay, para talakayan ng isyong ito, makakasama po natin ngayon, MMDA General Manager Nicolas Torre. Good morning, GM! Welcome to Memo. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard. Opo. So nakita po ninyo, parang ayaw nang maniwala ng tao. So yung tanong nga po, seryoso na ba talagang sinimulan ng administrasyon yung flood control and of course, garbage collection and disposal. At ito ba'y seryosong tatapusin? Well, kung sa seryoso lang, makikita naman natin, ang presidente natin, nandun sa Redemptorist Water Channel, tapos pumunta sa MMDA nung isang araw, at kahapon ay nandun sa Tripa de Galina, yung pinakamalaki nating pumping station dito sa Metro Manila. So, seryoso talaga. And there are plans already that are in place. And actually, plans na tumatakbo na. Plans na ini-implement na. Face by face nga lang kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay lahat ng yan. Yung face by face po ito, ano na po, nasa ang part na ba tayo? Nasa drawing pa rin po ba? I mean, sabi nga, sino ba yung nagsabi na it will take 2 years to study and approve the feasibility plan pa lang ng I think it's the mega dike, no? Si Bulacan Governor. Sa Bulacan, Fernando. oo. Yun po ang sabi niya. So is the mega dike part of the master plan? Yeah, lahat naman, ma'am, na plano ng bawat isa, ng bawat LGU, ay interconnected yan eh. Dahil hindi naman po pwedeng decisions will be made in silo kasi wala namang tinitingnang political boundaries ang baha, ang tubig naman kung saan-saan ang gagaling yan at kung saan-saan din napupunta. So, lahat yan ay apektado. Pag tinitingnan natin, hindi naman talaga nagsisimula tayo sa zero. Meron na tayong master plan. Meron na rin tayong naka-in-place na for di ba, ang last na early this week sa isang briefing sa Malacanang, sinabi ni Secretary Vince Dizon na talagang itong ating mga drainage system, lalo na dyan sa Espanya area, ay luma na at kailangan ng i-upgrade. Sabi mismo ng DPWH Secretary yan. So, talagang meron na. Andyan. Kaya lang, siyempre, because of the rapid change ng ngayon, ang bilis ng urbanization, di ba? Ang absorptive capacity ng ating mga lupa ay iba na. Dati, lupa yan. Ngayon, semento na. So, iba ang absorptive capacity. So, there must be a design on where the water will go. So, kasama na rin ngayon dyan sa mga plano na ginagawa ngayon, si Chairman Artes ng MMDA, ang ating chairman, ay nag-push ngayon ng napakaganda at in principle, accepted ng presidente na pinakita niya yung nature-based solutions. Yes. Yung pagbabalik ng mga pamamaraan na hindi lang drainage ang ginagawa mo, kundi talagang parang binabawi na natin mula sa semento ang mga lupa na dapat ay nag-absorb ng tubig na yan. So, makikita natin ang mga pavers ngayon na ginagawa na ina-espouse ni Chairman Artes is yung mga pavers na may mga butas sa gitna. So, makikita nyo mga pavers natin, may mga tanim sa gitna, may mga damo na tumutubo dahil hindi po pwede na ngayon na solid na semento, kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorptive capacity ng lupa. So isa yun sa mga problema, isa sa mga challenges talaga natin. Okay. O sige, bago ako malito, yung butas, ito po ba yung sinasabi ninyong Sponge City? Yes, Sponge City. So when you say Sponge City, yung mga butas po na yon is not para lagusan ng tubig, kung hindi para tamnan o lagyan ng lupa? Hindi naman. Lagusan ng tubig. Pero dahil siya ay lupa,
natural na may tutubo dyan ang mga damo. see. Babalik ang damo dyan. Saan na po meron ng mga ganyan? We have already started dito sa area ng C5. May mga parks, at saka sa mga parks yun, sinisimulan natin. Na hindi simento ang parks, kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya. I see. Okay. So, going back to the original question. So, in what phase are we already? May mga phases po ba yan? Yung master plan. In terms of pondo, may phases yan. No? Yes. Pero sa paggawa niyan, buo kasi yan na isang master plan, kaya master plan eh. Although, syempre, dahil ang master plan naman, may chance talaga na ma-overtake ng events. So, there will be adjustments. So, andyan ngayon, nagawa na yung dyan sa Cabanaba. So, medyo maganda na ang naging epekto. Nakita natin the last time. Sila ay medyo hindi ganun kalaki ang epekto ng habagat sa kanila as compared sa nangyari sa South. Na ngayon naman ay ito na naman. Tinitingnan na naman ang South naman, Parañaque, ang isa sa pinakamalaki dyan, Parañaque Spillway, ang pinakamalaking centerpiece program dyan. Dahil yan naman ngayon ang magagamit na kailangan talaga mailabas ang tubig palabas ng Manila Bay. Kasi talagang catch basin ang Parañaque ng halos southern part ng Metro Manila. Okay, nakikita natin yung basura ngayon, ano? Okay, bago tayo magpunta ng basura, okay. Pero you believe that itong basura, malaking bahagi talaga ito ng problema ng baha? Isa sa mga aspeto, yes. Malaki siya dahil ito yung nagdi-diminish ng design capacity ng ating mga ginagawang infrastruktura. So, ganito kalaki ang butas, kalahati niyan basura, edi kalahati na lang ang mangyayari dyan. Lalo na yung mga hindi natin nakakitang basura. Grease, yung household grease, napakasimple na tingnan na lumulutang lang naman sa tubig yan. Pero over time, pag nag-disilting kami ngayon at nag-dredging ng mga waterway, nakita, ano yan, ba't may lupa dyan, may bato dyan. Pag biniyak mo, sebo. Ay, sebo na nabuo. Household sebo. Grabe, as in, it will diminish even kalahati ng waterway. So, yun ngayon ang isang kasama dyan. Yan hindi na nakikita na basura, nakaka-apekto nga eh. Lalo na ngayon yung mga sachet. Grabe ang mga sachet. Sobra-sobra kitang-kita natin ang mga sachet. Tapos balat ng candy, puso sigarilyo. Hindi kasi yan nagde-degrade sa environment kahit abutin pa ng mga apo natin yan. So, okay. But don't you wonder how it ends up? How it ends up in the bigger bodies of water? Saan po ba tinatap yan sa kalye? Tapos, dadali ng agos ng ulan, papunta sa mga kanal-kanal. Ganun po ba yun? Anywhere you throw it, it will eventually find a body of water. Okay? It will eventually find somewhere, kasi it can stay there forever, basically. Hindi nagde-degrade ang sachet. Walang mangyayari dyan. Andyan lang yan until na ma-dispose yan properly or ma-upcycle o ma-recycle. Okay? So, itapon mo yan sa kalsada, aanurin ng tubig. Itapon mo yan sa harap ng bahay mo, wawalisin yan. Eventually, pag hindi tinapon sa landfill, pupunta yan sa bodies of water. So, may nakikita rin tayo na sa mga bodies of water natin, may mga dike tayo dyan. May mga, nakita niyo yung mga parang protective na mga fences. Yes. Marami dyan sa mga tabi ng bodies of water, may mga butas. Wala namang ibang purpose yan. Wala namang ibang purpose ang butas na yan. Hindi naman daanan ng tao yan. Anong purpose yan? Para pasukan ng dustpan, tapon ang laman ng dustpan doon sa tubig. Okay. Walang ibang purpose yan. Oo. Ito yung pinagbabagsakan ng tubig pagka umuulan. So dredging po itong nangyayari dito. Yes. So meron pong mga ganyan na medyo small project dredging. Yes. Pero meron din po yung mga big time dredging. And yet, kahapon, ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora? Mahal daw ang isang dredging equipment, GM, ano? Yes, binabudgetan naman. Actually, marami tayong mga dredging equipment na nandyan sa mga malalaking bodies of water natin. Tuloy-tuloy yan ang trabaho niyan. Kaya yan ay mainit, kaya yan ay maulan. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways. Kasi kahit anong gawin natin, galing sa taas ang tubig na yan, galing sa taas, may dala ng basura. Hindi lang basura, kundi lupa na mismo yan. May mga lupa na mismong dala yan. Dahil, kaya nga ganyan ang itsura ng tubig natin. So eventually, nagsisettle yan sa baba. Over time, kailangan tuloy-tuloy din ang
re-remove ng mga nagsisettle na mga particles na yan. Yung problema ho sa basura, GM, ano ho ang nakikita niyong pinakaugat? Kasi the laws are in place, 25 years old na nga ang Solid Waste Management Act. Ano ang nakikita niyo ring solusyon dito sa problema ng basura? Dalawang aspeto. Okay, dalawang aspeto yung problema natin sa basura. Isang part ng government, isang part ng tao. Hindi pwedeng sisihin ng gobyerno ang tao, hindi rin pwedeng sisihin ng tao ang gobyerno. The government has the obligation to make the systems, collection, transport, disposal, para itong mga basura na dapat ay mapunta sa landfill or paano man kung mabago ang batas ay mapunta sa WTE at magkaroon ng incineration, dapat ay mapunta ron, trabaho ng gobyerno yun. Pero trabaho rin ng ating mga kababayan, huwag nang magdagdag sa stress ng system na ginagawa. Ito na nga ang system. Kailangan natin, nasabi natin, may segregation. So dapat tao, dapat mag-comply din sa kanilang mga obligasyones na mag-segregate kayo, mag-reduce, mag-refuse, and whatever na mga guidelines na para mapakonte ang mga basura na pupunta sa sistema and eventually ay i-dispose ng gobyerno. At yung multa dapat talaga ipatupad, yung pagtaas din ng multa sa littering. Well, isa sa mga aspeto yan na enforcement kasama sa trabaho ng gobyerno. Pero dapat gusto natin ang ating mga kababayan susunod, hindi dahil sa takot sa multa, susunod hindi dahil na ito ay baka makita ng CCTV or makita ng ating environmental police. Dapat susunod dahil alam nila na ito ang dapat gawin para sa kabutihan ng mas nakararami. Okay, pero may pag-asa pa kaya, sir? Yun ang tanong kasi ng iba eh. Kung sa halimbawa Japan, Korea, na sila ay talagang naturuan na, or maybe Singapore and Japan, naturuan na talaga sila sa kultura nila na maging maayos, malinis, segregated ang basura. Kasi this is like centuries of discipline. May pag-asa pa ba ang Pilipino makahabol po dyan? Baka nabaon na po tayo lahat sa basura bago po tayo matuto. Well, Ma'am Corina, yan, sabi niyo nga, kultura. No? Ako'y naniniwala. Ang Pilipino naman may innate capacity tayo na sumunod at maging mabuti, di ba? Kasi nakikita naman natin, pag pumunta tayo sa Subic, sa Clark, sumusunod naman tayo eh, di ba? Sa Marikina nga lang, sumusunod tayo eh. Dahil meron kulturang nabuo dyan ang isang mama na ang pangalan ay BF. So hanggang ngayon ay nandyan eh. Nakikita namin pati ang mga built-up areas dyan. Wala kang makita nakatambak na basura sa paligid. So, ang tingin ko dyan, ang Pilipino naman, ma'am, hanggang ngayon naman ay maayos tayo eh. Pag tayo ay nagkaroon ng survey, kasama sa ating mga top priority na ating pinapangalagaan at ating binavalue talaga, family. Kaya nga sa ating mga pamilya, sa loob ng ating pamamahay, maayos tayo, malinis tayo. Sa personal natin na hygiene, 3 beses naliligo, 2 beses naliligo sa isang araw, na nakikita natin, maayos tayo. Ngayon, hanggang sa ngayon, may mga nabubuo na rin kultura na sa mga maliliit na community, sa labas ng barangay, sa ating mga kapitbahay, mayroon tayong tapat ko, linis ko. Okay, nagagawa eh. Ang isang challenge na lang ngayon, paano maitawid ang kabutihang ito sa common space, sa mas malaking common space. Kasi pag dumaan na tayo sa mas malaking, pag lumabas na tayo sa ating maliit na community, lumabas na tayo dun sa common space natin, nandun tayo sa EDSA, nandun tayo sa C5, wala nang pakialam at bahala na si Magellan dyan. Kaya makakakita ka ngayon, yes ma'am, makakakita ka ngayon sa CCTV, makakakita ka ng kotse titigil sa tabi ng kalsada, major road, mag-iwan ng basura, bahala na si Magellan dyan. Pedicab, may dalang basura. Right. Taong naglalakad, naninigarilyo. Tatapon na sa tabi. Ang tanong, yung taong nahuli namin mga taong nahuli namin sa CCTV na nagtatapon ng sigarilyo, gagawin ba nila sa loob ng pamamahay nila yan? Gagawin ba nila sa harap ng bakuran nila yan? Hindi nila gagawin yan. Pero dahil nandun sila sa EDSA, dahil nandun sila sa Commonwealth, tapon lang sila ng basura. Bahala na si Magellan. So sana maitawid natin ang kabutihan na yan, ang innate goodness natin sa ating pamamahay, sa ating barangay, dyan sa ating common space. Baka naman po, yung nagsisimula po sa tahanan, sabi nga nila, it all starts in the home, no? Pati disiplina sa mga bata, sabi nila. So kung unti-untiin po natin, paglabas mo ng iyong tahanan, nandiyan na po yung basura tinatapon nila sa harap. Minsan nakokolekta, minsan hindi. Hindi kaya dapat it should trickle down. Kasi ang kasunod na ng bahay, community. So barangay captain. Above the barangay captain is the mayor. So hindi ba dapat sa mga LGU, magsimula po yung paghihigpit ng sistema ng segregation, of course collection and then disposal, na kailangan seryosohin. Pwede pong bigyan ng trabaho yung mga tao doon imbis sa barangay tanod-tanod lang, talagang gagawa sila ng recycling or disposal system.
Actually, kasama talaga yan sa mga programa natin dahil ginagawa actually namin yan sa aming bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero. Kasama ma'am ang barangay and isinasama na natin mga eskwelahan, yung mga kabataan para ang intervention natin, hindi lang sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga bata together with the Department of Education. So, yun lang, ang ating kailangan ngayon, sa ngayon, ang nakikita namin is ground level leadership. Kahapon I spoke with the Barangay Captains of Catanduanes sa kanilang isang gathering dito, leadership sa resilience dito sa Manila. So, I spoke to them. Ganun na ang in-emphasize ko na talagang ang kanilang, sila ang unang mukha ng gobyerno na nagpapatupad ng programa. And at the same time, sila rin ang mga nauunang magre-responde if ever na may problema. Kaya, ang hindi natin nakakita na ang basura is problema yan. So, ang unang responde dyan dapat, aside sa pag hindi nagawa sa pamilya, mauna ka agad, barangay captain, barangay tanod, doy, ayusin mo yan. Kasi pag hindi mo inayos yan, pag umulan at yan ay kumalat or may isang asong gala na pakalatin yan, problema natin lahat. Baka kailangan insentibo. Sir, ikwento mo yung basura kapalit ay grocery. Yes. May ganun pala. Yan. Meron ganun, hindi natin alam. Ayan, sir, kwento mo yun. Sa mga bayan sa barangay, may dala-dala kaming mobile tindahan. Ang tindahan namin, hindi pera ang kailangan. May mga bayad yan. Ang bayad yan is puntos na makukuha mo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga recyclables doon sa aming receiving center. Okay. So, ang bawat tao sa mga barangay binibigyan ng passport. So, pag sila ay magdala ng recyclable sa recycling center, lalagyan ng corresponding points. Kung ganito, 1 kilo ng plastic, may ganitong number of points. 1 kilo ng PET bottles, may ganitong number of points. 1 kilo ng sachet o kung ano pa man, may listahan So, may mga points yon. Pag makarating, makuha nila ang certain number of points, they can exchange it with groceries, delata, sabon, or dishwashing liquid. Ayan, mga ganon. Bibigay ko yung address ko mamaya kay GM para makadaan sila sa bahay, yung mobile tindahan. Hindi, yung mobile tindahan po ba, it's only where they stop? Or lahat po ng barangay may ganyan na? Supposedly, ma'am, lahat ng barangay natin, lahat ng barangay dapat ma-replicate yan Because it is something na nationwide naman ang basehan yan. National law ang basehan yan. So, program yan na pwede nating magawa sa lahat ng mga barangay. Kumbaga para ma-incentivize, mahikayat yung mga tao na talagang seryosohin yung recycling. Yes. Oo. It's a means of educating them. Kasi marami pa rin naman po talaga, aminin na natin, marami pa rin po talagang hindi makapag-spelling ng biodegradable and recyclable. Kaya mahalaga yung sinabi ni GM na magiging bahagi na rin ng, kumbaga, kahit sa curriculum, pwedeng isama ito sa elementary school, kinder even. Yun talaga ang programa namin. Kaya nga, may sa mga 3 weeks ago, last month, nag-meeting kami ng aking mga tauhan sa MMDA and I asked one of yung aming HPCEPO to actually interface with the DepEd. Dahil hindi namin kakayanin na kami ang pupunta sa mga barangay lahat at magtuturo It is, the better approach, I think, is really to partner with the DepEd. Ibigay lang natin ang ating result ng TNA natin, training analysis natin. Tapos ituro sa mga teachers, ito ang kailangan nating output dito, itong outcome na, itong mga gusto nating i-shape ng mga values. Kayo na ho ang bahala ng curriculum design, paano nyo i-deliver sa inyong mga learners. Maganda yan. Pati traffic literacy rin siguro. Yes, GM, kasama yan. Pagsunod sa batas trapiko, jaywalking, as simple as that. Correct, kailangan bata pa lang maituro na sa kanila. Naku, ang daming kailangan maintindihan ng mga bata. Sinong kakausapin natin dyan, DepEd? Pero ayaw magpa-interview. Hindi ba? Ang dami nating mga mga suggestion. Okay. So, paano po nagkakatulungan, sir? What is the dynamics? MMDA, mga LGU, pagkatapos DPWH, DENR. Paano po yung sistema ninyo ng pag-uusap? May kanya-kanyang mga primary responsibility ang bawat agency, DENR, ang mga environmental laws will still remain, the policies will still remain with the DENR. Ang infrastructure naman, major infrastructure, roads, bridges, pati ang mga pumping stations natin, DPWH ang gumagawa niyan. And sa LGU naman, andyan sa kanila yung, in terms of garbage, sa kanila yung collection. Sa kanila yung sistema kung paano ang mga MRF magtatatakbo, paano mag-segregate ng yung mga segregation, plus ang collection talagang
primary responsibility ng LGU. Sa MMDA naman, kasama sa aming trabaho is, yung primary na trabaho namin dyan is interagency coordination. We're the ones that are parang nagkukumpas ng lahat ng mga programa so that each of the program that the LGUs are implementing are complementary with each other at hindi nagbabanggaan. Okay, so sa ngayon, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking cause of delay or bottleneck para talagang umusad na ng 100% yung master plan? I don't think naman na may mga bottlenecks talaga para na hindi tumatakbo ang master plan. Tumatakbo ang master plan eh. Tumatakbo. May mga programs na ongoing. May mga ginagawa ang DPWH. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang programa ng improvement ng mga LGUs. Tuloy-tuloy din naman ang DNR. Ang sa atin lang siguro dyan is maybe the rate can be pwedeng pabilisin. Yung sabi nyo nga, budget season na naman ngayon. So kung ano yung mga hindi napondohan nung previous year, maybe it's already time now to adjust and give priority to sa mga bagay na dapat makuha uli ang tiwala ng ating mga na-interview kanina na talagang feeling ko naman kaya nila na nasasabi ang mga ganyan dahil siyempre, naghihintay na matagal. Sabi mo kanina, maliit pa tayo, may problema ng ganito. Hanggang ngayon, may problema rin ganito. Na-acknowledge natin yon. At maraming factors naman ang may point natin na naging rason kung bakit hanggang ngayon ay andyan pa rin ang mga challenges na yan. Nagkakasundo-sundo po ang mga mayor. Kausap po namin kahapon si Ginong Francis Zamora, no? Head ng League of Mayors, right? Nationwide. Cities, yes. Oo. Sila po daw ay nagkakaisa in unison, no? About kailan pa ba natin sisimulan ang Waste to Energy program? So, lahat ng mga mayor, okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that? I think it's already time that we revisit that law that prohibits incineration. May batas kasi. So sabi mo nga, Sir Willard, 25 years na siya. So may bago ng teknolohiya. We can incinerate. There's already incineration that can be done safely. It is being done in many other parts of the world. Okay? So maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary. Oo. So, pondo na naman yon, ano? Kasi yung kinuha po nga naming census from the mayors, yun, incineration, and they were saying that in Metro Manila, probably all they need is like 2 para lahat na po ng mga taga Metro Manila doon dinadala, no, yung kanilang garbage. Kasi nga po daw yung mga landfill, punong-puno na. At pagkatapos, nagkakasundo-sundo rin po sila tungkol sa dredging. Paano po ba daw kaya mas magiging regular ang dredging sa bawat syudad? We really have to allocate funds and programs para sa regular dredging. First, we have to acknowledge na dredging should be done regularly. Okay? Hindi naman nawawala ang tubig eh. Andyan ang tubig, palagi may dala yan and may dalang nagsisettle may dalang particulates yan na nagsisettle sa baba. Right. Na over time, talagang magdadami at over time, kailangan regular din ako kunin para magkaroon ng space, hindi mag-shallow ang ating mga waterways. Meron din po mga nagsumbong sa amin. O, sumbong ba yun o hinala? Parang sigurado na sila, di ba? Na ito po daw mga LGU naman, makikipagkontrata sa mga pupulot. Yung garbage collection ba? Sabi nga po daw nila, ayan po daw ay malaking gatasan na babayaran ng buo, fully paid ito pong mga garbage collection contractors. Pagkatapos kalahati lang po ng basura ang kinokolekta. So ano po yun? Yan po ba isang bagay na pwedeng makomperensya ng MMDA with all the mayors? I think we'll look into it. We'll look into it. And if there's basis on it, that's something that we have to really act on. At baka may mga criminal cases pa na pag yan ay ginawa, that's something highly irregular and illegal. Kasi po pagka bumabaybay po kayo ng Metro Manila, di syempre makikita na ninyo right then and there, di ba? Bakit dito sa lugar na ito hindi na masyadong binabaha? Tapos wala rin silang masyadong basura. Dito naman puro basura. At yun din yung binabaha, masyadong lungsod. Wala po bang ganon na pwedeng pag-usapan o maging batayan?
We'll look into it. Now that you've raised it, I'll examine the basis kung ano saan ang galing ang information, and then we'll see kung yan ay may basihan. At that's definitely something that has to be investigated and has to be acted on. Kasi ito halimbawa yung nakikita natin na ano ba ito? MRF ba ito? Sinasala ang mga basura. Tapos yung nabanggit kanina na waste to energy, pwede pa raw pagkakitaan yan ng bansang nagpa-practice ng waste to energy. Halimbawa raw kasi sa Sweden ay binibili pa ng mga kapitbahay ng bansa yung binibili pa nila yung nagbabayad pa sila sa Sweden para kunin daw yung basura nila pang supply sa waste to energy. Tingin nyo ba, GM, ay makakatulong ito para tugunan yung energy problem naman natin? May shortage pa rin kasi halimbawa sa energy. Alam nyo, may mga gumagawa na actually niyan. You'll be surprised na may gumagawa na niyan. One is in Batangas. Tingnan nyo. Meron doon. It's very good to visit at maganda ring advertisement para sa other LGUs na gawin. At meron doon. After the show, I'll tell you the address, the name of the company and the address. Napunta ko na kasi dahil nag-benchmarking kami ron kung po pwede namin gawin dito sa Metro Manila. So, it's a very, very big, ganun na ganun. Very similar. Na ganun na ganun, na ang basura, kino-conveyor, pagbagsak dun sa pinakabagsakan niya, i-conveyor pataas, may isang hangin na dadaan siya sa isang hangin na lahat ng mga papel, lahat ng mga masasala, tatakbo dun sa kabila. At yun mga yun, actually binibail nila at may kumukuha, may bumibili. Binibail nila yun, ibinibenta nila sa mga recycling, kasama doon. So, at the end kasi, ang pinaka nangyayari dyan sa MRF talaga, sa ideal, ang mapupunta na lang talaga sa landfill ay mga 30% nung mga kinokolektang waste. Kasi ang iba ay na-recycle na, ang iba ay na-recover na at ma-repurpose na. Ang iba ay makukompost pa. Tapos, yun na lang talagang dapat mapunta sa MR, na mapupunta sa landfill, may baon sa lupa. Yung mga talagang basura na talaga na dapat pagdating ng panahon ay magiging lupa uli. Alam mo ba ninyo, sir, na 34% of the world's garbage or pollution of the waters in the world is from the Philippines? Oh, wow. Oo, number one tayo. At least, di ba? Number one tayo. Nakakahiya. Pero sana nga, sa administrasyong ito, ay talaga, magkaroon ng difference. Magandang legacy for PBBM. Yes. Oo. At happy birthday nga po pala kay FL Lisa Marcos. Ayan. So, ano po ang pinakamalaking pagbabago na nais po ninyong makita bago po nyo iwan yung MMDA para sa Senado? Nagulat po kayo, no? Naputol ang train of thought ko ron. Para na-discarrel ako bigla. Kasi sabi nila, kailangan daw 10 taon si GM sa MMDA para may mangyari. Because, 2 years is too short. But when you decide to go, ano po ang iniisip ninyong iiwan ninyo dyan? Marami kasi aspeto ang trabaho ng MMDA. Kasama dyan ang traffic, flooding, garbage. Kahit na dito sa tatlo lang. Numero 1 sa traffic, we want to keep Metro Manila moving. Okay? Ang pinakagusto natin dito sa mangyari is that we make traffic predictable. Gusto namin predictable na tayong mga Pilipino matyaga Kaya natin tiyagain na kahit na isang oras na commute, I think kaya natin tiyagain. Basta predictable lang, na pag sinabi mong alis ka ng alas 6, alas 7 makakarating ka sa patutunguhan mo. Hindi yung alas 6 ka alis, hindi mo sigurado kung darating ka ng 6:30, 7:30, 8:30. Yun ang pinakamalaking problema sa commute natin, the unpredictability of traffic. So if we can make it predictable, put a system in place na ang mga tao can rely on the traffic that especially the public transportation, then that will be a good achievement already. Now, for the floodings naman, tatlo kasi pamantayan natin yan. Yung extent, yung depth, at saka yung bilis ng pag-subside ng tubig. So, we want na mag-improve tayo sa tatlo na yan. Kung hindi ba natin ma-eliminate, sana sa termino namin is mapakonti natin ang mga maapektuhan. May mga lugar sana na kung pwede nang mawala talaga ang kanilang baha, gaya halimbawa ng Provident Village, this time is napaka-minimal ng epekto ng tubig doon sa lugar na yon. Tapos kahit sa Marikina daw po. Sa Marikina, napakaliit ng epekto nung dati ay lubog na lampas taon na nagkakaroon ng mga evacuation. Sir, ano po ginawa nila doon? There's a very, very, very great, very excellent master plan, master plan. Kumpleto lahat, interplay ng mga DK, engineering solutions, kasama na rin water pump, kaya
kasi mga pumping stations and everything, talagang it worked together very, very well. Tapos, gusto natin na kung meron mang apektuhan ng baha, yun lang standing water na lang sana talaga. Hindi na ganun kataas, namadaan na para hindi, not enough to close the streets. At pagkatapos, pag tumigil ang ulan, dapat mabilis din ang pagkawala ng tubig. Ayun. So, yun ang gusto natin. Tapos, dito naman sa basura, sana naman, hindi na natin makita ang basura na kung saan-saan na pupunta. And really, make our city habitable, livable, something that we can all be proud of. Sir, 2 years, kaya yun? We're doing our best. We're doing our best. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Arsenio Peralta, Erica Mapagmahal, Josephine Lia Agarpao, Nori Tabio, Gloria Marquez, George Sapitula, hi to KJ to Cervantes TV, Ferdinand Alvarado, Len Suni from Japan. Hi to Alberto Buyo from San Pablo City, Laguna. Nandyan din si Dario Castrensi, Marie Usta, Edith, Cybel Milo, and hi to Jo Marie Presquito. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at sa patuloy mong paggabay sa aming bansa. Gabayan mo po ang bawat Pilipino na piliin ang katotohanan, kapayapaan, pagkakaisa at kabutihan. Ilayo mo kami sa kaguluhan, kasinungalingan, galit at anumang banta sa aming bayan. Panginoon, buong kababaang loob naming hinihiling ang iyong proteksyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo po siya sa anumang kapahamakan, bigyan ng karunungan at lakas sa bawat desisyon at palibutan ng mga taong may malasakit sa bayan at tapat sa kanilang tungkulin. Naway patuloy siyang maging instrumento ng kapayapaan, kaunlaran at mabuting pamamahala. Ilayo mo po siya at ang kanyang pamilya sa anumang panganib at ipagkaloob mo sa ating bansa ang katahimikan at pagkakaisa. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka.
Sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay